Hey. Nang makalayo na si Vincent sa hideout nila General Arevalo, ay agad niyang tinawagan si Rafael para ipaalam na patay na ito. Kaya dismayado ang vice-presidente na nagilty na naman siya dahil isang buhay na naman ang nawala at naisakripisyo dahil sa kanya. Nakinausap niya si Edgar para masiguradong makakalabas ng kulungan si Moises na buhay. Kinagabihan naman ay umiinom si Diego mag-isa na nainis ito dahil sa banta ni Mercedes at hindi niya nakuha yung 10 milyon na hinihingi niya na nagawa pa niyang magbasag ng baso. Kaya agad namang lumabas sa kwarto si Melanie na agad niyang tinanong kung anong nangyari, na agad naman niyang sinumbat na naging bato yung 10 milyon niya, na agad namang kinuha ng dalaga yung bote ng alak na iniinom ng tatay niya at sinabihan niya itong tumigil na, pero galit na sinabi ni Diego na wag siyang makialam, pero hindi siya tinigilan ng anak niya. Kaya sinumbat niya kay Melanie na naging bato pa ang 10 milyon niya dahil layas ito ng layas. Kaya nasundan siya ng mga tauhan ni Mercedes, pero sinubukan pa rin agawin ng dalaga yung iinom ng tatay niya. Kaya mas nagalit ito na dahilan na naitulak niya si Melanie na saktong natumba siya sa pinaghagisan niya ng baso. Kaya nasugatan ang kamay niya na agad niya itong hinugasan at umiiyak na ito dahil hindi niya akalain na ganun ang magiging buhay niya sa pader ng tatay niya, na mas natakot siya nang ilabas ni Diego yung baril niya. Kaya agad siyang pumasok sa kwarto niya kung saan naalala niya ang mga sinabi ni Aling Nadia na wag siyang tatanggap ng kahit anong bagay o pera sa tatay niya dahil galing sa marumi ang perang binibigay nito sa dalaga. Habang nagmeeting naman sila Rafael, Jaime, Eleazar at Divine, kung saan pinakita nila yung mga documents na ginawa ni Divine na magiging ebidensya nila na nangurakot si Eleazar. Kaya mas nagalit ang Pangulo sa ginawa na naman ni Jaime dahil ang gusto niya ay talagang bumaba na siya sa pwesto. Habang natutulog pa si Diego sa salas kinaumagahan, ay dahan-dahang lumabas ng bahay si Melanie na dala-dala niya ang lahat ng mga gamit niya. Nang magising si Diego ay nakita niya yung basag na baso at may bakas ng dugo, na agad niyang tinawag si Melanie pero hindi sumasagot. Kaya agad niyang pinuntahan sa kwarto pero wala doon ang dalaga, at nang i-check niya ang locker nito ay wala na ang mga gamit ni Melanie. Kaya napagtanto niyang lumayas na ito. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi na niya makontak dahil hindi sinasagot ng dalaga yung cellphone niya. Kaya hinanap niya si Melanie. Kinagabihan ay inabangan niya ito sa tinitirhan nila Aling Nadia nang saktong papauwi pa lang si Melanie doon. Kaya sinundan niya ito hanggang makapasok sa bahay nila. Nalaking gulat niya nang makita niyang andoon si Moises. Kaya masaya na naman ito dahil pera na naman ang kapalit ng impormasyon na ibibigay niya kay Mercedes. Lalo't pinaghahanap nila ang binata na wala silang kaalam-alam na si Aling Nadia ang tumutulong kay Moises. Agad kinuhanan ni Diego ng video si Moises para mapatunayan niyang alam niya kung saan nila matatagpuan ang binata. Ang alam naman ni Diego ay maiisahan na naman niya si Mercedes, pero laking pagkakamali niya dahil magiging tuso na ito at madami na siyang babayaran ng mga tao para masigurong titigil na si Diego. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.